spoiled brat. Lakwat siya ng lakwat siya. Inuuna ang pamumulitika kaysa sa sa pakikipagtrabaho sa ating pangulo. Kaya talagang bababa po ang bababa po ang ratings nitong si Sara Duterte. Bababa ng bababa yan. Dating 71% na play natin. Posible umanong nakaapekto sa buwabang approval at trust ratings ni Vice President Sara Duterte ang pagbansag sa kanya ng ilang kongresista bilang Bratinela. Narito ang aking report. Malaki ang ibinaba ng approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte sa ikatlong quarter ng taon base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Mula sa 69% noong Hunyo, bumagsak sa 60% ang mga approve sa performance ni VP Sara nitong Setyembre. Pati ang bilang ng mga nagtitiwala sa bise, bumaba rin. Ang dating 71% nabawasan ng 10% at naging 61% na lang noong nakarang buwan. Ang pagbaba ng ratings ni VP Sara, malinaw umanong epekto ng pagtawag sa kanya ng ilang kongresista bilang Bratinela matapos siyang makipagbangayan kaugnay ng pagbusisi sa budget ng Office of the Vice President at DepEd nung kalihim pa siya ng ahensya. Ayon yan sa chairman ng Political Science Department ng UST na si Professor Dennis Coronacion. Nagtuloy-tuloy pagbanat sa kanya ng mga members ng House hanggang tuluyan na nasira yung kanyang kredibilidad. Ang gustong palabasin ng Kongreso doon ay corruption na Vice President official. The members of the House have succeeded, and it reflects on the survey ratings of the Vice President. Posibleng nakasira din daw kay VP Sara ang pagmamatigas at pangiisnab niya sa mga pagdinig ng Kamara. It has not worked in her favor kasi lalo pang na-reinforce yung... Tama yun ang nakasira kay Sara. Hindi yung pagtawag sa kanyang Bratinela. Tingin ko hindi yun ang nakapagpabagsak ng rating ni Sara. Mas nakapagpabagsak ng rating ni Sara yung kanyang hindi pagpunta, hindi pagsipot, hindi pagpapaliwanag ng pondo ng mga opisina na kanyang hinawakan, Office of the DepEd Secretary at ng Office of the Vice President. Hindi niya kumbaga maipaliwanag kung saan niya ginastos ang pera ng mga Pilipino. Alam niyo po ang mga Pilipino, kapag po usaping budget na, medyo napapaisip na po yan kapag po hindi mo maipaliwanag ang pera kung saan napunta, kung saan mo nilustay. At kasama po sa hindi niya pagpapaliwanag, syempre, iisipin ng mga Pilipino? Mayroon kang tinatago, mayroon kang iniiwasan, at nilustay mo talaga ang pera ng bayan nang walang kapararakan. Biruin mo, 11 days ba naman, 125 million? Gaano kakalakas gumastos niyan? Gaano kakatambalustay niyan? Diba? Yan ang inaayawan ng mga Pilipino. Kaya nga ayaw na ng mga Pilipino kay Sara Duterte. Tapos gusto niyo pang gawing presidente yan. Kapag yan naging presidente, umutang yan ng 2 trilyon sa World Bank. Tapos tatanungin niyo kung saan ginastos. Kikipitan lang kayo ng bali, gaganyanan lang kayo niyan. Tapos gaganyanan kayo ng buhok niyan. Tapos magsasabi yan, Shiminet, puset. Yung tawag sa kanya ng isang congresswoman natin na Shai Bratinela. Buwaba rin ang mga numero ni Pangulong Bongbong Marcos pero hindi ganoon kalaki tulad ng kay VP Sara. Mula sa 53% noong Hunyo, 3% ang ibinaba ng approval rating ni PBBM, habang 2% naman ang nabawa sa kanyang trust rating. Posibleng nakaapekto raw sa kanyang imahe ang iba't ibang issue sa bansa, gaya ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kahirapan, krimen at patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. And then yung West Philippine Sea issue. Alam naman natin na since the President is the architect of our foreign policy, kung sakali nangyari, patuloy tayo nabubuli, may mga hostile incidents sa mga disputed territories, ang naisip agad ng tao ay yung Pangulo. Sasabihin sign ng kaduwagan. Wala pang komento
Ito ang palasyo opisina ni Disa sa resulta ng survey. Yun ba sa ilang eksperto ang pagbaba o pagtaas ng numero sa survey ng pinakamataas na opisyal ng gobyerno ay may epekto rin sa kanilang mga kaalyado lalo na sa papalapit na eleksyon. Kailangan daw kasing mapanatili ng Pangulo at pangalawang Pangulo na epektibo silang endorser para matulungan nilang manalo ang kanilang mamanukin at masigurong may kampi sila sa Kamara at Senado. Bumaba rin sina Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Si Escudero nabawasan ng 13% ang trust rating, habang 60% ang approval rating niya. Mas maliit pero bawas din ang approval at trust rating si Speaker Martin Romualdez. Hindi naman daw masyadong nababahala rito si Escudero dahil kauupo lang yan noong Mayo bilang Senate President. Nagpasalamat din siya sa mataas na approval rating. Pero para kay Professor Cornacion, mas mataas ang pressure kay Speaker Romualdez na pataasin ang kanyang mga numero. May pressure din sa kanya kasi Basta dyan si Sara, lumalagapak, pababa ng pababa. Kasi nga po, etong si BP Sara, kitang-kita ang pagiging katamaran at bratinela. Saan ka naman nakakita nun? Bagyuhan, pumunta ng Germany para manood ng concert. Saan ka nakakita ng vice-presidente? Budget deliberation sa Congress. Nasaan siya? Nasa Calaguas Island, naglalakwat siya. O tapos ngayon, nakita natin nag-post siya ng kanyang litrato. Meron pala nag-post ng kanyang litrato, nakita natin. Nag-post siya ng litrato na etong si BP Sara ay nasa lugar ni Apo Wang-od at nagpapatato. Nagpapabatok. Imagine niyo po 'yun. Ang budget deliberation nasa Quezon City lang. Malapit lang sa any point ng kanyang pwedeng tirhan. Pwedeng kung taga South siya o taga North siya, Luzon, madali lang mapuntahan ng Quezon City para maka-attend siya ng budget deliberation. Pero ano po ang ginawa niya? Inisnab niya. Mas pinili niyang maglakwat siya doon sa Bicol. Tapos aasa pa kayo natataas ang trust rating nito saka ang performance rating nito, satisfaction rating, wala. Pababa yan ng pababa, Kuya Gardo Zap. Florencio Sanke, kayo naman mabuti na iyong may nakasakay sa ibang barko. May lumubog man, may buhay pa rin na matitira. Utakan lang yan, mabuti na yung may suhay para di tuluyang humapay. Okay lang po ba sa inyo yun? Traidoring kayo ng kapatid nyo? Florencio Sanke? Payag po ba kayo? Kunwari, kapatid ko kayo, mumurahin ko kayo, tapos tatraidoring ko kayo. Hindi ko kayo pipiliin. Hindi ko kayo kakampihan. May toyo po kayo pag ganyan. Kaya itong si BP Sara, tama lang yun na bumaba ng bumaba ang kanyang mga rating. Tama lang yan. Para hanggang ma-impeach ka. Mabuti pa nga ma-impeach na to Mawala na to sa pagka vice-presidente. Kasi kitang-kita naman nating mga Pilipino, wala talaga sa isip nito wala talaga sa isip nito ang maglingkod sa bayan, magtrabaho. Hindi po ganyan si Sara na very eager na makatulong sa taong bayan. Hindi po. Mas gugustuhin pa nitong maglakwat siya. Kung warit magkaroon po ulit ng bagyuhan o lindol o sakuna dito sa ating bansa, tapos meron pong concert ni Taylor Swift sa ibang bansa, naku, mas pipiliin pa rin po nito pumunta sa Germany o sa ibang bansa para po makapaglakwat siya. Hindi po nito pipiliin ang maglingkod sa bayan.